Pari-parehas at pari-parehas mayabang. At ngayon po, patong-patong na kaso ang kinakarap nila. Titibagin sila ni Matibag. The wrecking ball. So sa ilalim mga kababayan ng pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag, pinatunayan po ng ahensya na tapos na po ang panahon ng mga tinatawag na sacred cow, yung mga untouchable. At sa batas mga kababayan, ay hindi na po instrumento ng mga makapangyarihan, kundi maso na dudurog po sa bawat illegal na network na itinayo po sa ilalim ng proteksyon noon pong nakarang administrasyon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hello po mga kababayan, pag-usapan natin si NBI Director Matibag, isang opisyal ng NBI na hindi matibag-tibag, taga-tibag. Di ba? Wrecking ball. Yan binubuli ni Baste, mga kababayan. Pati si Director Matibag, holin mo ako, lolo ni Mochoy. Binamaliit yung pagkatao ni Director Matibag. Yan yung kanyang sinabi doon mga kababayan sa Rage Rally sa Davao City. Isama na po ninyo, Director Matibag, itong si Baste. Kailangang i-review ninyo po yung kanyang mga sinabi. Tulad ng inyo pong ginagawang investigation kay Atty. Respicio, yung Vice Mayor sa Isabela. Kakasuhan daw yun, disbarment. Tapos inciting to sedition. Sinubpena na po ng NBI at nagyabang uli, mga kababayan. Nagamon. To, tingnan ninyo. Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila, ha? Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Nagamon. Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor Napakayayabang. ng Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! Ito, sobra kong makasigaw po. Matibag! Matibag! At hindi. Doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Napakayabang. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niya yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Alright, maganda yan. Kapag sinabi ko Matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo ha. Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo ha. Matibag!
Ganon ang mga kampo ni Digong, ni Sara, parang may mga tama talaga. Pari-parehas at pari-parehas may yabang. At ngayon po, patong-patong na kaso ang kinakarap nila. Titibagin sila ni Matibag. The wrecking ball. So sa ilalim mga kababayan ng pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag, pinatunayan po ng ahensya na tapos na po ang panahon ng mga tinatawag na sacred cow, yung mga untouchable. At sa batas mga kababayan, ay hindi na po instrumento ng mga makapangyarihan, kundi maso na dudurog po sa bawat illegal na network na itinayo po sa ilalim ng proteksyon noon pong nakarang administrasyon. At bawat po operasyon ay hindi simpleng pagpapatupad ng batas. Ito po ay isang legal na deklarasyon na ang mga sindikato, mangingikil at mga puganting nagtatago po sa likod ng kanilang mga dating posisyon ay mawawala na po ng masisilungan. Mula sa sex trafficking ring, pangingikil, hanggang sa mga stage drama tulad ng nangyari po sa Senado para po takasan yung hustisya. Isa po ang mensahe ni Direktor Matibag, walang alyansang pampolitika ang mas mataas sa kamay ng batas. So si Matibag, siya ngayon ang tagatibag or tagatibag. Parang mali yung pagka-pronounce natin. Tagatibag. Si Matibag. Isa siyang matapang na pinuno. Walang takot sa pagbuwag ng mga influential network ng mga personalidad na dikit po sa dating administrasyon. Walang immunity ang mga kapituko sa nakaraang rehimen, mga kababayan. Ang kapangyarihan ay pansamantala, ngunit ang pananagutan sa kriminalidad ay permanente. Siya ang protektor ng publiko, binigyang diin ang pagbabalik ng tiwala po ng mga mamamayan sa NBI sa pamamagitan ng mabilis at konkretong aksyon laban po sa korupsyon at kriminalidad. Ito ang ilan mga kababayan sa mga naging tagumpay ni NBI Director Matibag at mga kasangkot sa mga ginawang operations ng NBI. Una yung pagsalakay po doon sa isang nightclub, yung Chicago nightclub at Blue Hotel na involved sa human trafficking. Yung mga pangalang kasangkot na sinampaan po ng kaso ng NBI ay sina Jolie Defensor, yung asawa at saka chairperson ng Serin Development Corporation, asawa ni Mike Defensor, saka yung anak na treasurer na nangangalang Miguel. So matatandaan na matagumpay mga kababayan na sinalakay ng NBI operatives ang Blue Hotel at saka yung Chicago nightclub kung saan naligtas ang aabot sa 54 na mga kababayan mula sa isang malaking sex trafficking ring. So, alam naman natin po na ang human trafficking ay isang napakatinding krimen. Isang makahayop na krimen na wala pong puwang sa isang sibilisadong lipunan. So, tinimbog ito ng NBI. Gaano man ka-impluensya ng pamilyang involved rito, hindi nagpasindak ito pong si NBI Director Melvin Matibag. Then recently, yung ginawang entrapment laban sa PGMN founder na si Franco Mabanta na involved po sa pangungutong alleged extortion laban sa dating speaker amounting to 350 million pesos, dating speaker Martin Romualdez. So ang extortion o pangingikil gamit po yung media network ay isang tahasang pambababoy sa malayang pamamahayag at kriminal na gawain na dapat lamang lamunin ng rehas. Then, hindi din nagpatibag si Matibag sa USAA. Yung nangyari pong, the Senate is under attack. O, diba? So, direkta nitong hinarap si USAA Acting Chief Aplaska hinggil sa jurisdiksyon at presensya ng mga elemento ng NBI sa premises po ng Senado.
Giniit po ng NBI Director ni Director Matibag na malawak niya yung otoridad ng NBI sa pagpapatupad ng batas kumpara sa USAA upang masigurong walang makakatakas sa mga investigasyon. So alam na ninyo yung detalye nito, yung pagsiserve ng NBI sa ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa na hinarang po ng USAA, hinarang ng Senado. So kasunod ng gulo, ilalim mga kababayan ng Ombudsman sa 6-month preventive suspension itong si Aplaska. Sa legal na punto kasi mga kababayan, ang paggamit ng USAA bilang personal na security upang mag-organize ng peking barilan ay isa pong kriminal na obstruction of justice at tahasang pananabutahe sa operasyon ng pambansang kapulisan. O ngayon, sino yung susunod po na titibagin ng ng NBI? Si Bato, si Roque? Malamang mga kababayan. So mga kaso at rason kung bakit kailangang tibagin din ni Matibag itong mga nagtatago sa batas. Si Bato, alam na natin, wanted sa crimes against humanity. Sa kasalukayang status kahapon, idiniklara siya as armed and dangerous ng NBI. So bakit siya mga kababayan na kailangang matugis para iharap po finally sa International Criminal Court? So ayon po kay Matibag, walang dahilan para magtago itong si Bato kung malinis yung kanyang konsensya po. At sa kaobligasyon po ng NBI na ipatupad ang batas nang wala pong kinatatakutan. At ang pagtakas ni Bato ay indication of guilt. Kung tunay kang kinatawan ng batas at isang general, kailangan harapin mo ang batas kaysa gumamit ng mga huwad na barilan para lang makatakas at makapagtago na parang duwag. At ngayon yung latest, yung kasong disbarment and inciting to sedition na pinail mga kababayan, pinasumpena itong si Respicio. Then siyempre, itong si Atty. Harry Roque na wanted din mga kababayan sa qualified human trafficking. So, kay Director Matibag mga kababayan, walang pader na hindi matitibag. Sa lahat na nagkasala sa bayan, siguradong aabutan ng kamay ng batas ng tunay na hustisya.